The Holy Week travel rush is now building up at the Parañaque Integrated Terminal Exchange. Let's now check the situation on the ground with Mobile Journal, Evan Tarinquet. Evan. Yes, Diego, Angela, no? Kung mga nakamarang araw, no, medyo malubag pa yung current situation dito sa PITX. Sa ngayon, makikita natin, lipat lang natin konti dito, no? Makikita natin dito, medyo makapal na yung volume ng mga pasahero ngayong araw dahil nga karamihan expected na ngayong araw babiyahe dahil last day ng pasok at yung iba naman half day yung kanilang pasok sa kanilang mga opisina. So expected na pagdating ng hapon mas nagsana yung mga pasahero dito. Pero according nga doon sa terminal officials, expected na umaabot or aabot sa 200,000 na passengers yung magiging pasahero ngayong araw. At dahil dyan nga, talagang makikita mo na mas masikip na or mas maigpit na yung security dito sa loob ng terminal. May mga iba't ibang mga terminal, may mga iba't ibang mga police assistance desk nakakalat. Meron din mga medical desk na pwedeng lapitan yung mga kapatid natin kung kinakailangan ng medical assistance. Pero kasabay nga yan, kanina nag-ikot din si NCRPO Police Major General Anthony Aberin dito sa loob ng terminal para nga mas sigurado yung security dito. And so far so good naman daw. At so far tinanong natin siya kung meron bang binabantayan na threat ngayon yung kapulisan, and ayon sa kanya wala pa naman daw. So far maganda pa naman daw yung takbo nung kanilang pagbabantay, and malaking tulong daw talaga yung police visibility na nakikita. So nadideter daw nito yung mga taong nagbabalak ng may masamang gawin. Pero Diego, Angela, expected nga na pagkatapos ngayong araw, darating naman sa Sabado or sa Linggo at sa Lunes naman yung mga pasahero nga galing sa probinsya na doon nagdiwang ng Semana Santa na pabalik naman dito sa Metro Manila. Diego, Angela. Evan, may update ba tayo sa mga driver na positive yesterday ba yun? For drugs? Yes, Diego, kanina nga nanghingi tayo ng update regarding sa kanila. Pero so far sa ngayon kasi undergoing pa sila ng confirmatory test. So sa ngayon hindi pa rin sila nakakabiyahe, hindi pa rin sila pinayagan makabiyahe, and undergoing pa sila ng confirmatory test dahil medyo matagal kasi yung confirmatory test na yan, Angelo, no? Ilang araw kasi yan bago lumabas yung resulta. Pero kasabay nga niyan, kanina, bukod nga dun sa mga 8 na kausap natin or yung 8 bus companies na nagkaroon ng pagtaas ng kanilang mga presyo, kahapon may mga ilan tayo nakausap naman na ilang pasahero naman na nakaranas muli nung mga bus companies na nag-overcharge. Pero so far binomonitor at chinecheck yan ng terminal officials dahil baka naman daw kasi ibang bus companies naman yung nasakyan ng mga pasaherong ito, kaya naman nabigla sila doon sa taas presyo na ito. Diego. Evan, na-check mo ba yung second floor dyan sa PITX, no? Kasi sa second floor, yan yung mga area, yung mga bus naman na ang biyahe ay mga provincial. Diba? Mapuntang Tuguegarao, Bicol, etc. Gaano karami na yung mga pasahero doon? Alam mo, Angela, gusto ko sana kayo akyat doon ngayon. Medyo kasi humihina yung signal. Pero doon second floor kasi kung saan talaga may kita mo rows and rows and rows yung mga upuan doon, talagang halos makikita mo punong-puno na ito ng mga pasahero. Sige nga, try natin, ilakad natin konti, baka naman kaya nung ating signal, no? Lakad lang natin konti, pero pag inakit kasi natin itong second floor na to, Angela, makikita naman natin, pag akit dito, maraming upuan kaagad. At kanina habang nag-iikot tayo, itong mga upuan na to, talagang punong-puno na, no? Pati yung actually yung ticket booth, no, na dati na kahapon hindi naman masyadong punuan, medyo napuno na rin. Excuse me lang po, may kiraan lang po. Okay, medyo malayo kasi tayo dun sa isang gate, pero eto dito, Angela, makikita natin yung current situation. Ayan, dito pa lang sa papunta doon sa part na yon, talagang mahaba na yung volume or makapal na yung volume ng mga pasahero. Pero pagdating doon sa dulo, kung saan yan namamalagi yung ilang mga kapatid natin na pasahero, usually kasi wala nang upuan na mauupuan yung ilang mga pasahero, kaya naman yung ilan, yung mga gamit nila halos nakaharang na doon sa mga ilang mga kalsada dito. Pero so far, itong area na to, walkable pa naman, gaya nung ilang mga parte dito sa loob
ng terminal, Angela? Evan, sa Bicol ba, do they accept walk-in or para bumili ng tickets mismo directly from the window? Alam mo, Diego, yan nga yung nangyari ngayon, no? Nangyayari na yan ngayon. Dahil the past few days talagang pahirapan yung pagkuha nga ng ticket. Pero kahapon, since nung isang araw, since nung Monday, I believe, nagdagdag na ng additional bus trips yung mga pabiyahing vehicle. So around 15 yan na naka-standby na bus per day. So kung kailangan man daw ng extra buses, naka-standby naman itong mga bus na ito para bigyan nga ng service itong mga pasahero na pauwi ng kanilang mga vehicle, no? Pero so far, yung last na nakuha nating datos, yung kung ilang percent na ba yung fully booked, is nasa, for today, is nasa 60%. So, malapit or marami or maluwag pa rin naman yung mga upuan sa mga bus papuntang Bicol. Diego. Thank you for that report, Mobile Journal, Evan Tarinque.